you are embarking on a new on a new role as a PCSO director. Nakakatuwa. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at sa tiwala ng ating presidente sa akin na mag-handle ng isang posisyon as director sa PCSO. Nakakatuwa talaga, overwhelming ang aking pakiramdam dahil ito po ay continuation po ng aking ginagawa. Nung pa man din before napunta ako sa politika at nasa politika na ako po'y tumutulong na talaga. Kaya nasa puso ko po ang pagtulong. Tamang-tama po ang position ko dito. Nung na-receive mo yung tawag, sinabi sa'yo that you are being offered the position of the director, of yung directorship ng PCSO. What was your reaction? To be honest, I cried, I screamed, and I said, "Thank you, Lord." Hindi mo in-expect na magbibigyan ka ng ganito? Actually, hindi ko in-expect na it will be given to me the other day para masabi sa akin na talagang confirm na mag-o-off na ako sa Malacanang as director. And what was going on in your mind habang nagtitake ka ng off? Sabi, I was feeling nung nag-o-off ako, happy and sad at the same time. Kasi happy because ipagpapatuloy ko yung pagsilbi sa ating mga kababayan, hindi lang sa probinsya ng Camarines Sur, kundi buong Pilipinas na dahil kayo naman po nagdala sa akin sa tugatog ng tagumpay, ang Filipinos. And same time sad because wala yung magulang ko, wala si Masipa, although yung daughter ko si Matty, si Zach, at saka yung mga kapatid ko nandoon. And syempre, gusto ko rin sanang makapiling din yung aking ninang, yes, si Mrs. Marcos, at para masabi ko na ito na ako. Good. At sabi mo nga kanina, in-propose na isang linggong servisyo. So, ibig sabihin nito, walang pahinga, talagang puro servisyo from Monday to Sunday. Oo, kasi hindi ba, ang mandate naman ay talagang pagtulong sa health services, medical assistance, ganon, ng PCSO. So, hindi ba mas maganda kasi sa observation ko, nung naging Vice Governor ko, until now, yung mga humingi ng tulong, pagdating ng Sabado at Linggo, ay walang puntahan po sila. So, I will propose it to the board, but I mentioned it to the President, at sabi niya, go ahead. Sabi niya, unahan mo na para maumpisahan na. So, ibig sabihin nito, may pupuntahan ng mga kababayan natin kahit Sabado at Linggo, pwede silang pumunta sa PCSO. Pag-uusapan namin kung paano, kasi it has to be decided by the board kung paano ma-implement itong isang linggong service. Technicalities. Mga technicalities, gano'n lahat. So, abangan nyo lang po dahil ito po ay isusulong po natin para everybody is happy, gano'n. After all, ang PCSO po ay para sa inyo pong lahat ng mga Filipinos. Paano mo pagsasabayin KACPT at being President tapos PCSO Director? Time management probably, pero I will concentrate more sa trabaho ko because, you know, mas malaki ang scope. Oo, mas malaki ang scope mo nito, buong Pilipinas. And pwede ko naman sigurong i-relinquish muna ang sa ibang officer. Meron naman tayong Vice President for Internal Affairs na siguro pwede kong i-relinquish. We will talk about it during our meeting. Oo. At ang maganda rin dito, siyempre dahil bilang presidente ng KACPT, yung mga taga-showbiz na nangangailangan ng medical assistance, ang tulong, mas madali na silang makakalapit kasi nandyan ka. Kumbaga, merong
member ng family na nandyan? Ay, oo, talaga. To be honest, yung mga mga miyembro, mga officers ng KPPT at saka yung mga miyembro, ang dami-dami ng nag-text sa akin, kinukongratulate at sabi nila, nako, meron na kaming sasandigan ngayon. Yung gano'n, na hindi naman nahihirapan sila sa business, so, but yung siguro na feel nila na mas madali dahil nandyan si Imelda Papi. Oo, at saka, siyempre, naisip mo rin na makakatulong din ako ng malaki sa mga kasama sa industriya. Definitely po. At maasahan niyo po na ako po'y, siyempre lahat ito ay pinag-uusapan po ng board, mula sa chairman, GM, and other two directors. Pero lagi pong isusulong po yung pagtulong po, especially po sa mga kasamahan natin sa industriya at yung mga nangangailangan ng kababayan natin sa mga medical assistance, especially mga naka-hospital, ganyan.